Nagkamali ka na ba ng malaki at nagtaka kung may magmamahal pa rin sa'yo? Naku, ikukuwento ko sa inyo ang tungkol sa isang batang nagngangalang Jake na nakatuklas ng pinakakahanga-hangang sagot sa tanong na iyon. Si Jake ay nakatira sa isang magandang bahay kasama ang kanyang tatay at ang kanyang kuya. Mahal na mahal siya ng kanyang tatay at ibinigay ang lahat ng kailangan niya. Ngunit isang araw napagod si Jake sa pagsunod sa mga patakaran. Gusto niyang gawin ang anumang gusto niya kahit kailan niya gusto. Tay, sabi ni Jake, gusto ko na ang pera ko ngayon. Lahat-lahat. Aalis ako at magpapakasaya sa sarili kong paraan. Nalungkot ang puso ng kanyang tatay, ngunit mahal na mahal niya si Jake kaya hinayaan niya itong umalis. Kinuha ni Jake ang lahat ng kanyang pera at pumunta sa malaking syudad. Sa una, nakakatuwa. Bumili siya ng mga video game, kumain ng candy para sa almusal at nagpuyat buong gabi. Akala niya, napakatalino at napakalaya niya. Ngunit di nagtagal, naubos ang pera ni Jake. Naglaho ang kanyang mga bagong kaibigan. Gutom siya, malungkot at natutulog sa mga bangko sa parke. Tapos na ang kasiyahan at napagtanto ni Jake na nagawa niya ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Naalala ni Jake ang kanyang mainit na kama sa bahay. Naalala niya ang mga yakap ng kanyang tatay at mga lutong bahay. Maging ang mga manggagawa ng kanyang tatay ay may mas masarap na pagkain kaysa kay Jake ngayon. Uuwi ako, desisyon ni Jake. Hihingi ako ng tawad kay tatay. Baka payagan niya akong magtrabaho para sa kanya kahit hindi na ako ang kanyang anak. Kaya sinimula ni Jake ang mahabang paglalakad pa uwi. Marumi ang kanyang mga damit, butas-butas ang kanyang mga sapatos, at mabigat ang kanyang puso sa kahihiyan. Pinraktis niya ang sasabihin niya, "Tatay, patawad, hindi na ako karapat-dapat maging anak mo." Ngunit habang malayo pa si Jake, nakita na siya ng kanyang tatay na papalapit. Alam niyo ba kung ano ang ginawa ng kanyang tatay? Hindi siya naghintay, hindi siya nag-cross ng braso at sumimangot. Sa halip, tumakbo siya. Tumakbo siya ng napakabilis patungo kay Jake. Umuwi na. Niyakap niya si Jake ng pinakamalaki at pinakamainit na yakap. Sinubukan ni Jake na sabihin ang kanyang paumanhin, ngunit abala ang kanyang tatay sa pagdiriwang. Kunin ang pinakamagandang damit. Maghanda ng piging. Nawala ang anak ko, ngunit ngayon ay natagpuan na siya. Nagdaos ang tatay ng pinakakahanga-hangang welcome home party. Nakikita niyo, mga kaibigan, ganyan mismo ang pagmamahal ng Diyos sa inyo at sa akin. Ano man ang mga pagkakamali na gawin natin, gaano man kalayo tayo tumakbo, ang Diyos ay laging nagbabantay at naghihintay para tayo ay umuwi. Hindi tayo mahal ng Diyos dahil perpekto tayo. Mahal niya tayo dahil mga anak niya tayo. Kapag sinabi nating patawad at bumalik tayo sa Kanya, hindi niya tayo sesermunan. Yayakapin niya tayo. Tulad ng tatay ni Jake, tumatakbo ang Diyos patungo sa atin na may bukas na bisig, handang magpatawad at ipagdiwang ang ating pagbabalik. Manalangin tayo, mahal na Diyos, salamat sa pagmamahal mo sa akin kahit nagkakamali ako. Tulungan mo akong maalala na lagi mo akong hinihintay na may bukas na bisig. Kapag nagkamali ako, tulungan mo akong bumalik sa iyo kaagad. Salamat sa pagiging pinakamahusay na ama kailanman. Amen. Tandaan mga kaibigan, walang pagkakamaling napakalaki para sa pagmamahal ng Diyos. Laging handa siyang salubungin ka pauwi. Ngayon, may naisip ka bang pagkakataon na nagkamali ka, ngunit pinatawad ka ng isang tao? Siguro pwede mong pag-usapan ito sa iyong pamilya o mag-drawing ng larawan kung paano mo naramdaman na tinanggap kang muli. Salamat sa panonood ng aming kuwento. Tandaan, mahal ka palagi, anuman ang mangyari. Kita-kits sa susunod!